Why do women get scammed? Or bakit ba nahuhulog yung mga babae sa mga bitag ng love scammers? Or hindi lang mga babae. Kasi may mga LGBT members na rin na nahuhulog sa bitag ng mga love scammers. So, in general, mga babae, lalaki, bakla, tomboy, maaaring mahulog sa bitag ng isang love scammers. Bakit nga ba? Ngayon, nag-research ako. Ito yung mga ah, dahilan, mga common na dahilan kung bakit nahuhulog ang isang tao sa bitag ng isang love scammers. Una, a desire for connection. So meaning, we want to connect. Bakit nga ba natin gusto connect? Una, maaaring ang babae or ang isang tao ay napakalungkot. May pinagdadaanan. Kaya, ang tendency niya, humanap ng kausap. Minsan, ayaw kausap yung isang kaibigan, ayaw kausap yung isang pamilya, membro ng pamilya. So, lalabas sila. At ang gagamitin nila ay social media. So, doon na nagsisimula, bakit nahuhulog ang isang tao sa bitag ng love scammers. Usually kasi pag malungkot ang isang tao at naghahanap ng isang connection, transparent yan eh. Tapat yan. So, masasense na ng isang scammer na medyo may pagkamahina o may pagka ah, malungkot itong taong ito. So, ang gagawin nitong scammer na to, huli ng loob mo. Eh pagka malungkot ka, madaling mahulog ang loob ng isang taong malungkot. Lalo na may mga pinagdadaanan. Kasi naghahanap sila ng companion, naghahanap sila ng makakapitan, or naghahanap sila ng shoulder to cry on. Here, the love scammer is a knight shining armor ng taong, ng isang taong malungkot. Pangalawa, vulnerability. So, ito yung pagiging mahina. So, mahina kapag may pinagdadaanan tayo. Kapag parang nakadepende ang isang taong malungkot at may pinagdadaanan sa ibang tao. Merong taong matatag na hindi siya nakadepende sa ibang tao. Pero, in general, bakit ba nahuhulog ang isang babae sa isang love scammer? It's because mahina siya eh. Doon yung panahon na mahina siya. Lalo kapag may problema sa isang relasyon, uh, break up lang, o kaya naman may problema nga sa, may mga pinagdadaanan sa buhay. O kaya naman yung mga eager na magkaroon ng isang relasyon. So, yun yung mga factor bakit nagiging mahina. O kaya naman, pangatlo, trusting nature. Meron talagang taong madaling magtiwala. Masasabi natin na, sorry for the term, pero may mga taong utu-utu eh, ganun. Parang, syempre, siguro very trusting yung tao. Hindi ko din malaman bakit may mga taong konting bagay lang na ipakita ng isang tao kahit hindi pa naman nila nakikita ng harapan yung isang kausap nila online. Madali sila magtiwala at yun nga, nakakapagbigay agad sila ng pera. Maaari din man sa side ng scammer na napakagaling na mangumbinsi ng isang taong kinukumbinsi nila o ini-scam nila. Yun. At ito, pang-apat, very common ito, lack of awareness about common scams. So, kung hindi aware yung isang tao sa love scam process o katulad ng mga video na pinakakalat ko or yung mga binablog din ng iba, pag hindi nila alam yan at hindi pa naka-encounter ng mga balita tungkol sa love scam, yan. Wala silang warning eh. So, wala silang idea. Ano ba yung proseso na ginagawa sa kanila ng isang scammer? Ayun. Tapos, pang-lima, being targeted by skilled manipulators who build trust quickly. So, meron talagang, yun nga, love scammers are trained criminals. Meron mga training yan eh, based dun sa, nung nagsisimula pa lang mag-love. Nakita na, meron akong napanood na documentary na, meron silang libro, tapos meron silang kasamang professional na nagtitrain talaga sa kanila. Yung mga sasabihin nila, inaaral nila ang tao, kilos ng isang tao. Parang psychologist, related sa ganun yung ano yung parang profession ng tao. Tapos tinitrain yung isang grupo ng love scammers. That's what I watched on YouTube. Yun. So, during that time na nagsisimula ako, ganun pala ang ginagawa. As in, may libro sila, tinitrain sila. And, panghuli sa na-research ko, sometimes experiencing situation where they feel pressured to act hastily due to a fabricated crisis presented by the scammer. So, yun yung kapag ka nagkapalagayan na kayo ng loob. Tapos, kahit hindi pa nakikita yung itsura ng talagang kausap nila. Pag nagkapalagayan na ng loob, yun na, pag nanghingi na ng tulong, like, bawa, nasa emergency situation sila, syempre, malapit na yung kalooban nyo sa isa't isa, parang hindi ka na makakatanggi. Kapag ka nanghingi ng tulong itong scam. Yun yun. Kaya, kumbaga,
as much as possible, women, or kung sino man uh, yung mga potential victims, as much as possible, maging mapanuri kayo sa mga kinakausap ninyo. Yun lang talaga, be cautious, wag agad mahulog ang kalooban ninyo at wag kayong maniniwala agad, lalo't lalo na sa online. Yun nga ang mga legitimate na relasyon, di ba? Naloloko pa yung mga babae. How much more, di ba, na online mo kausap. Kaya yun lang guys, sana may natutunan kayo and I hope this will serve as a warning para maging aware kayo, maging guard nyo ito kahit papaano na meron kayong idea kung ano ba yung love scam. Okay? Kasi pagka nahulog kayo sa bitag ng isang love scammer, oo, yung emotions is mahirap dalhin kapag nasasaktan ka. Pero, mas mahirap kapag may karamay na pera na pinaghirapan mo tapos malaki pang yun guys. Kaya I will continue to make more videos about about love scam, and I hope that this somehow helps, and if it is not huge, kahit man lang sana konti or isa dalawang kaluluwa na masave man lamang dahil sa na-encounter nila tong video na to, is already a fulfillment for me. Yun, guys. And thank you so much. And let us continue to support the real Hanji Hoon. So let's disregard those fake accounts. Huwag na kayo mag-comment, i-block nyo na. Kaya kasi nag-exist yung mga fake na yan. Kasi kung ka parang tinotolerate, nagko-comment pa, nag-follow, mga ganun. So, well anyway, basta ingat lang tayo sa pakikipag-usap online. Okay guys, and have a great day and see you on my next video. Annyeong!